Tapos na tayong mag-reload, no? Ito yung load natin ngayon papuntang Wisconsin, ano? Hello sir, good morning. Wisconsin sir. Anyone else with you? I'm only alone sir. What food items do you have? So binobombahan ko, mga kapatid, ano? Yung kagandahan na meron tayong sariling pambomba, no? Na magagamit natin sa mga ganitong pagkakataon, ano? Menomonee, yun, sorry, yan, Menomonee. Ayan, pakita ko sa inyo yung facilities para makita nyo. Medyo okay to, medyo malaki tong rest area na to. Marami rin, yan, may mga bakante pa, oh. Ayun, bakante pa yun, no? Hey, shout out, shout out. Ayan, shout out yan, no? Kasama natin sa New Hope, si Sherwin. Ayan. Ayan. Sabi ko na, kilala ko to, maganda tong truck na to, sabi ko. Tapos na tayong mag-reload, no? Ito yung load natin ngayon papuntang Wisconsin, ano? Lumber siya, mga kapatid. Lumber. So humahataw tayo, mga kapatid, habang mayroong biyahe. Biyahe lang ng biyahe, no? Pag winter na, tsaka tayo magpahinga, mga kapatid. Mga brad, ano? Ito ang maganda sa pain, eh. Hindi ka makakaranas ng idle time. Talagang hanggat gusto mong bumiyahe habang may lupa. Wow. Habang may kalsada ang US at Canada, magbiyahe ka lang. Yun ang kaya yung ano nila, pain, di ba? No pain, no gain. No. So okay na tayo, mga kapatid, ano? Larga na tayo. Kita-kita tayo sa daan. Maya-maya lang dadaan tayo sa Flying J, maliligo. So yun lang, mga kapatid. Isang magandang hapon. Good morning, mga kapatid, mga brad. Good morning. Approaching tayo ng Pembina USA border, ano? Ito yung continuation ng ating load na pinick up natin sa Spruce Grove, Alberta, going to Wisconsin. So today is Monday, 10 a.m. in the morning. 1,000 kilometers away, or 920 na lang dito. Mula sa yard is 1,000 kilometers, pero dito is 920 kilometers away sa drop-off location, ano. Ito, papasok na tayo sa Pembina border. Cleared ng ating load nung Saturday pa, Friday na. Nag-reset tayo ng 2 days sa Winnipeg. So full hours tayo, 70 hours that we can utilize inside USA para mag-pick up ng load and then deliver pabalik ng Canada. And tingnan natin kung saan tayo ibabato, no? Kung turn right on I-29. Kailangan ba nating mag-reset ulit pagpasok ulit ng Canada. So medyo may pila, makikita nyo yan, no? Medyo may pila pero hindi ganun kahaba, no? So dito tayo pipila ngayon sa left side.
continue on I-29. So dito tayo pipila. Dalawang boot ang. So yan na, tayo na susunod mga kapatid, ano. Pinalitan ko na yung status ko on duty. Lalagyan natin ng notation yan na border crossing, no? So alis na siya. Ang problema nitong truck ko, pag pinatay ko yung makina, nag-automatic siyang nag-activate ng ng parking brake. Hello sir, good morning. Where's the lumber going? Wisconsin sir. Anyone else with you? I'm only alone sir. Okay. What food items do you have, Gene? I have cooked food sir, and boiled egg sir, it's already boiled, and also bag of rice sir. Any fresh fruits? I have 2 apples sir, 2 apples. That's it? Yes sir, that's it. Have a good day, Gene. Thank you sir, have a good day too. Nagtanong siya ng pagkain, kailangan sabihin ko parang ano eh, parang parang nakasimangot eh, pero okay naman na. Hindi pa rin tayo pinapasok mga kapatid sa loob, ano, para kumuha ng I-94, ano. Ewan ko kung binago na nilang policy, wala nang bayad siguro yung $6 every 6 months, ano. Tinanong niya ako any fruits, so nakalimutan ko sabihin may 2 apple ako, pero binili ko yon sa Walmart inside USA, ano. So yun ang tinanong niya, kung ano ang mga food na meron ako, no. So kapag ganyan ang tinatanong niya, kailangan we need to sabihin kung ano talaga yung dala-dala natin, like may rice ako, no, then cook food, at yung itlog importante yan. Meron akong boiled egg. So binili ko rin yung itlog na yan inside the US, pero kadalasan naman lahat ng item na binili mo sa US, hindi mo na nga pwedeng ibalik dito yan eh, sa US uli. Pero since yung itlog is boiled naman, ano, so walang problema, wala naman tayong naging problema. At mabilis lang yung tanungan, ano, direct answer lang din, ano yung tinatanong, yun yung sinasagot natin. And yeah, yung pahabol niya is any fruits, Gene, sabi niya sa akin. Yung sinabi ko nga, meron akong 2 apple. Hindi naman bawal ang apple. Ang bawal kadalasan is yung ano ba yung sinabi ni Brad Gilbert, yung yung mga citrus fruits, ano. Ayan, makita nyo dyan, North Dakota, no? Ayan, welcome to North Dakota. Welcome to USA again, ano? I-29 heading south tayo mga brad, ano. So na-monitor natin sa tire monitoring system natin, ano, lumalambot yung isang gulong. Same issue to mga kapatid, yung issue ng patayin ko yung makina. Ingay. Ay hindi pala, naghahangin pala ako ng gulong. Yung pinagkabitan ng sensor maluwag. Issue na to doon sa ibang gulong eh. So lumambot yung gulong natin, yung sa loob. Nakita natin doon, nag-warning siya, no? So binobombahan ko mga kapatid, ano. Yung kagandahan na meron tayong sariling pambomba, no, na magagamit natin sa mga ganitong pagkakataon, ano. Bale, ganito yung naging problema nito mga kapatid, ano. Ito, kung nakikita nyo yan,
ito, ito. Yung nando sa loob, maluwag. So, ang nangyayari, sumisingaw siya doon. Yung kinabit, malamang sa malamang to, yung kinabit nila yung ano, yung sensor para ma-monitor ang pressure ng hangin at yung temperature. Hindi nila nasikipan yung nandun sa loob ng gulong, ano. Naging issue na rin yan doon sa ibang gulong dati eh. Nahigpitan ko na, then ito na yung sumunod. So, ano siya, sumisingaw siya. Nilagyan ko siya kanina ng ano, ng sabon. Nakita ko lumalabas yung bula doon sa pinaka puno niya, no? Sa pinaka base nung kung saan nandun yung pito, no? Yung valve stem niya, no? Okay, pwede na to mga kapatid. Alright. So, yung pinag-invest natin dito, no, sa tire pressure natin, ano na, nakikita na natin yung ano, yung bunga, no. Gumastos tayo dyan nung una, pero ngayon okay na, napapakinabangan na natin, ano. So isara ko na yung linya kasi bubunutin ko na yung ano, yung hose. So dito yung kinakabit sa red line, yung sa trailer parking brake, ano. So balikan natin dito. Okay, so ayos. Yun lang mga kapatid. This, di ba? Meron tayong mga gamit na pwede nating magamit pag may mga ganitong pagkakataon, ano. Malaking bagay yung meron kang pang emergency. Maiiwasan natin yung tatawag tayo ng roadside service. Nako po, mamumulubi tayo, nasa US pa tayo mga kapatid, ha. Pag nakita nila yan na Canadian plate, kumaano na yan, kumakalimbang na dollar, no, mga kapatid. Lock natin to kasi may gamit tayo dito, no. Then, hindi natin kalimutan to. Okay, let's go. We're good to go mga kapatid. Oh, yan o, nasa kalsada tayo, I-29, ano. Exact location natin, I-694 dito sa Minneapolis, ano. Minneapolis area na tayo. Naka-travel na tayo ng almost 9 hours, ano, from the yard. And medyo na traffic tayo kanina at nagloko-loko rin yung gulong natin, hinanginan natin. Pagpo-fuel tayo sa Roberts, Wisconsin. Meron pang 67 kilometers ang layo. Pero isa tong Minneapolis, ano, dito sa Minnesota, ang isa sa minsan traffic na area dahil medyo compact dito, maraming sasakyan, ano. Maraming exit, maraming entrance sa interstate, ano. Kaya medyo alalay tayo dito sa mga sasakyan, lalo na doon sa mga nagme-merge, ano, at yung mga nagtatahi-tahi, no, ng mga kotse, lalo na ngayong rush hour, ano, nagmamadali nang umuwi ang mga galing sa trabaho, no.
Kanina may nadaanan tayong ulan kanina, pero ngayon okay na. Wala nang ulan dito sa area na to, no. Current temperature is 30 degrees Celsius, no. Medyo mainit na yan. Wala pang araw yan, pero kung walang ulap at maaraw, mainit yan. Ibang klase ang init dito, kahit ganyan lang ang temperature niya, 30, pero nanunuot ang init dito, mga brada, mga kapatid. So bukas ng umaga ang ating delivery, pero hindi natin kayang i-drive to hanggang dun sa delivery location, Mag-stop tayo after natin mag-fuel. Yung susunod na rest area, doon na tayo magpapahinga. Di na tayo didiretso ng Black River Falls kasi medyo na-delay tayo kanina, kasi nga medyo nagkaroon ng problema, and may mga area na matraffic at mabagal, so ayoko nang mag-rush and then yung area ng Black River Falls, maraming hayop dyan, mga deer, kasi yan, maraming puno, maraming green, so dyan ang gustong-gusto ng mga hayop, yung mga ganito na may pila, may biglang lumalabas dyan, sa pila na yan, umaalis and then pupunta sa harapan mo. May mga ganyan na pangyayari, kaya tignan nating mabuti yung mga dapat na mag-i-exit na nagbagong isip, bigla ngayon pupunta sa harapan mo, delikado mga kapatid, Ayan, meron ng build up sa harapan. Ewan natin kung anong meron dyan. Hopefully walang aksidente, dahil dun sa westbound, ng I-94 doon, merong na-aksidenteng pick up at ang haba na nung pila, sana dito wala, pero ang layo na ng build up. Ano kayang meron dito, mga kapatid, rush hour lang sana, hindi aksidente, kasi pag aksidente mahirap, kasi ang rumiresponde rito, kahit isang kotse lang ang na-aksidente, ang rumiresponde rito ilang police car, ilang fire truck, ilang ambulansya. OA sila dito pag rumisponde. Sobrang dami, sobrang dami naman. Kaya nangyayari, nagkakaroon ng build up. Kasi nga, syempre, haharang yung mga bumbero, diba? Yung mga police car, tapos mga ambulansya, nakaharang sila dyan sa daan. And isasara nila kung kinakailangan, kasi imbestigahan nila, isasara nila yan. Kaya, ganun. Nagkakaroon ng ng matinding paghaba ng ng pila ng sasakyan. Pero lang to, rush hour lang to, kaya ganito na bumagal. Kaya siguro kanina nire-reroute ako ni Garmin doon sa 610, Highway 610, pero hindi ko siya sinunod kasi ito talaga yung linya namin. Ito yung linya na dinadaanan ko talaga, so kahit matraffic ako dito ako dadaan. Tiisin na lang natin. Well, merong nakapark doon, sweep, allergic ang mga truckers diyan sa mga mga sweep na na tracking. Ewan ko ba kung bakit. Dahil siguro sa malaking kumpanya kasi yan. And tumatanggap sila ng mga new drivers, parang nagiging praktisan ng mga bagong drivers And then nagkakaroon ng marami aksidente. So parang pumangit ang image ng sweep Hindi pala sweep, mukhang sweep lang pag malayo.
So ano lang to siguro, nag-traffic dahil dito merong ano, nasiraan ano, na truck. Nasa gilid siya. Dalawa sila. Kasi itong kotse yan oh. Kung makikita niyo mga brada no. Nakataas yung hood, no? Eh baka ano yan. Baka nasiraan din ano. Oo, walang battery ayun no. Ito naman, tumigil to. Ewan kung bakit. Naubusan na ba ng oras si kapatid? Aba, natutulog na doon, no? Ayun, no? Nakasara yung kortina, eh. Aba, delikado yan. Naubusan na yata ng oras yun. Nakasarado kortina, eh. Baka umiidlip. Ayan, wala na yung build-up. Nagkaroon lang ng build-up doon sa bandaron dahil ngayon nagte-take ng precaution yung mga dumadaan, nag-i-slow down sila, and ano na yan, sunod-sunod na yan, ano? Pagka nag-slow down ng isa sa harap, ang epekto niyan hanggang sa mga ano, rush hour ngayon. Okay, good evening mga kapatid, ano? Dito tayo ngayon, naka-park, ano? Kunin natin yung susi. Sarado natin si Alex, ano? Ikot-ikot tayo ng konti para makapag gala-gala tayo, makapaglakad-lakad. Katatapos natin kumain, ano? Sarap nung ulam natin, isda. Ayos. Sarap nung ano, pagkakaluto, no? So dito tayo naka-park, ano, sa Mnemonic, Wisconsin, ano? Bago mag ano to, after ng Roberts, bago mag Black River Falls. Ayan. So ayan, may mga nakapark na sa gilid kung makikita nyo, no? Pero ito tayo, no? Yan pa rin yung load natin na galing ng Alberta, no? And yan, may katabi tayong taga Canada din, Winnipeg din yan, yung Penner, ano? So ikot-ikot lang tayo mga kapatid. Ikot-ikot tayo. Ayan si Alex, pagod. So nagpapahinga si Alex. Aalis pa yung katabi ko. Sayang yun. Yung katabi ko is ano na yan, dry van lang, ano. Hindi na sana yan maingay, ano. Kaso aalis siya eh. Wala tayong magagawa pag aalis siya. So pakita ko lang sa inyo yung tsura nitong rest area, no. Ayan, ang mga rest area dito sa ano, sa rest area ng Mnemonic. Yun, sorry, yan, Mnemonic. Ayan, pakita ko sa inyo yung facilities para makita nyo. Medyo okay to, medyo malaki tong rest area na to. Marami rin, yan, may mga bakante pa, oh. Ayun, bakante pa yun, oh. So mamaya lang yan, puno na yan, ano mga brad. Ayan yung ano, Mnemonic. Diba? Ayan, oh, Mnemonic. Makita nyo, Mnemonic. Ano? So wala naman masyado yun sa loob kasi CR lang yan, ano? CR, tsaka ano, bedding machine, yun lang naman yan, yung dyan sa loob. So hindi na tayo papasok, tsaka may tao eh, no? So meron yung isang ano, ayun, no, NXT. Sino kaya yan? Ano? Sino kaya yung ano na yan, yung puntahan natin, ano? Mga kapatid, merong meron dito ano, New Hope, ano? May New Hope dito, naka-parking, ano. Ewan ko kung sino to. Baka si ano to, bago eh, bago yung truck eh, oh. Baka si ano to, si Sherwin. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh, si Sherwin, oh. Pre, shout out, shout out. Ayan, shout out yan, oh. Kasama natin sa New Hope, oh, si Sherwin. Ayan. Ayan. Sabi ko na, kilala ko to, maganda tong truck na to, sabi ko. Ito, truck ng ano, ito yung dinrive ko na nag-ano ko, nag-road test ako sa ano, sa New Hope. Ito yung dinrive ko. Nakakamiss ang cambio, oh.
Ayan, kumakain si Sherwin. Tapos na ako, amis na ako. Oh. Kumain ako ng sinaing na tambakol. Uy, sana all. Oo. Kakanin sana ako, kaso... Ito, yes, sakto ah. Sabi ko, parang si Papi din yung truck na yun. Nakita mo ba akong pumark? Ayun. Nakapark na kita doon. Ayun, oh, yun, oh. Pagpasok ko, may nakita akong kamukha nun sa'yo. Ay, pumasok ka. Kapapasok mo lang ba? Oh, okay. Kaso, Oh. parang marumi ka ako eh. Malinis lagi yung truck doon eh. Hindi, marumi kasi umulan eh, di ba? Oo. Saan nung ano mo? Meron ako nakita kanina eh, 332. Pakistani yata yun eh. Oh, Pakistani. Uy, siya, hindi amoy New Hope tong truck mo pre ah. Mabango ah. Ano ba marumi na nga. Hindi amoy New Hope. Hindi ganitong amoy ng New Hope pre. O binubola mo lang ko Papi. Hindi, totoo. Nakahina yan, nakahina. Malamig nga ah. Ganyan na yan, nakabukas na yan na magdamag. Oo, di ko napapatay. Sayang yung diesel. Ayan na, kasama natin sa ano, iniwanan ko sila. Nung dumating sila, iniwanan ko. Iwanan kami ni Papi Jen. Nagpayaman na ng gusto. Ay, hindi, pero magkakausap pa rin kami palagi. Ayan. Ito, paalam na ulit. Shout out, papi, mga tropa. Ay, Sherwood, tayo. si Albert, si Papi Nasyon, Recto, si Vic, sino pa isa? Raul. Si Raul. Mga naiwan ko sa New Hope. Na-miss ko na sila. Hindi bale, dahil magkakausap pa rin naman kami araw-araw. So yun, nahaya na natin si Brad. Magpapahinga na rin ako. At least nagkita kami. Kamusta sa tropa? Sige, Papi ha? sige, Ingat ha? Ingat. Okay. Ayos. Baka papasok ang lamok. Pakita mo yung truck to. Oo, talaga ipapakita ko. Oo. Yan So, kita niyo yung truck long nose, guwapo. Ito yung truck na ginamit ko nung nag-road test ako sa New Hope. Ito, 384. Tahimik na tahimik pa yung makina. Tahimik na tahimik. Diba, guwapo pagka classic guwapo. Ayan, namimiss ko na yung pangarga na ganyan. Pakain ng baka, Naalala niyo yung mga biyahe natin, napakain ng baka, yan yun. Ayos. At least na-meet natin ng tropa. Ayos. Ang ganda ng truck, Ang ganda. Okay. Balik na tayo sa truck. At least nakita natin ng tropa, From time to time, pagka may nakita ako New Hope, hinahabol ko minsan eh. Yung kanina, hinahabol ko doon, ibang lahi. Ibang lahi siya. So, ayan kita nyo, marami pa rin bakante, mga kapatid, Ayan, bakante. So, maya-maya lang, mag-alas 9 na Hindi, alas 8, alas 8:30, mamaya lang, puno na yan. So, yeah, sa mga ganitong rest area, kami nagpa-park dito sa US, maraming ganito na rest area na maganda, sa US compared sa Canada, in fairness sa US. Kaya lang kailangan maaga kang mag-parking, yung planning mo ng biyahe mo is dapat maaga ka mag-start para maaga kang matatapos, para meron kang available na parking slot kapag ka sa rest area ka pagpa-park. So yun lamang mga kapatid, isang magandang gabi, magpapahinga na tayo. Kita tayo uli bukas ng umaga.